Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman ang ating nag-iisang kabata. At bago tayo magsimula sa ating kwentuhan ngayon, huwag niyo munang kalimutang subscribe ang aking YouTube channel. Itong kagagawa ko lang na YouTube channel, ngayon lang po tayo gumawa ng YouTube channel. Pero kahit papano, meron din tayong mga subscribers dito. At nandyan naman kayo, mga nakakapanood sa atin. Baka pwede naman, pakiclick lang. Ayan po, itong topic natin na to ngayon yung mga maglalabang mayor dito sa lungsod ng Maynila. At balita po natin, medyo hindi na daw po ata tutuloy itong si Naida Amping sa kanyang kandidatura dito at sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Ewan natin kung may katotohanan yan, pero ang alam po natin, si Chairman Nino Magno, dahil ito kahit talagang kilalang malapit ito kaya Naida Amping, nabalitaan natin ibang partido na po ang kanyang sinaman at iba na po ang kanyang mayor. Ayan po ang ating nababalitaan ngayon, kaya po nasabi natin na itong si former Congressman Naida Amping parang medyo hindi na tutuloy sa kanyang kandidatura. Alamin po natin yan. At itong laban ng Isko at Lacuna, talagang nagpupukpukan sila ngayon, pero sa tingin ko nakita naman natin nung nakaraan patawag ni Isko, ang daming tao, di ba? Napakaraming tao, hindi tayo maka-Isko ang daming tao, yan lang ang pinagkukumpara natin yung dating ng tao at yung mga tao na talagang gustong-gustong makita si Isko, lalo-lalo na pagdadaan, ang layo ng ng diferensya. Kasi yung pagkakaiba dito, yung kay Lacuna at saka kay Yul Servo, pag naglalakad parang natural lang. Bigay ng mga ayu-ayuda, manggalagay sa kalingan ng Maynila para medyo dumami ang mga tao. Pero itong kay Isko, kahit na walang binibigay, medyo talagang dami. Kaya medyo itong eleksyon na to, parang alam na natin at ramdam na natin kung sino yung talagang mas papaboran ng Manileño. Pero hindi natin alam, medyo matagal-tagal pa. Meron pa po tayo 7 months para mabago lahat ng mga ginagawa natin ngayon. At meron tayo maraming mga strategy yan. Maraming strategy yan at abangan natin. Itong labang Lacuna Isko, wala naman po talagang maglalaban dito sa lungsod ng Maynila kundi itong dalawa na to. Itong dalawa lang na to ang talagang posibilidad na maglalaban ngayong 2025 midterm election. Pero yung mga sumusunod sa kanila na lalaban, merong pang dalawa, hindi ko na lang babanggitin, parang mahina, parang hindi aabot. Di ba? Parang hindi natin alam. Pero okay na yun. At least may kalaban sila. Kaysa naman sa walang kalaban. Ayun ang maganda dyan. Dahil pag maraming naglalaban, maraming tulong ang makukuha ng ating mga kababayan. Kaya okay lang yun. Hindi yung dalawa lang. Pag dalawa lang kasi maglalaban, pangit. Yung sa mga congressman naman, medyo dikit. Dikit na yung mga laban. Dati medyo lamang yung mga incumbent, pero ngayon parang dikit na, yung iba lamang na. Tulad na itong sa District 3. Kita natin District 3, di ba? Kababago-bago pa lang na pag-anunsyo ng paglaban na ito ni Apple niya ito, ni Consel Apple niya ito sa laban ng congressman. Parang antaas na kagad at parang expected na kagad ng ilang mga taga District 3 na talagang neck to neck ang laban na itong mga to. Sa District 2 naman, itong labang Valeriano at Carlo Lopez, mukhang magandang laban din to. Kasi parehas to na naging congressman. At parehas to na tig-iisang talo sa bawat isa sa kanila. Kaya itong laban na to best of 3. Ito na yung pinaka do or die o knockout game nilang dalawa. Kaya napakaganda rin ito. Pero itong Carlo Lopez na to, parang medyo bumango at bumabog ulit yung pangalan niya dahil dito sa Yorme Magic. Di ba iba talaga yung magic ni Yorme, no? Pagdating sa Maynila, iba yung magic niya, iba yung pagmamahal ng tao sa kanya dito sa lungsod ng Maynila. At dito naman sa District 1,
District 1 ng balita ko dito lamang pa rin itong si Joseph Lumbad dito sa District 1 Medyo hindi lumalamang itong si Ernix Dionisio. Di ko alam kung bakit. Dala na siya ni Yorme. Di natin alam kung bakit. Sa District 4 naman, medyo maganda rin ang tinatakbo na itong eleksyon dito. Maganda rin. Kasi marami rin silang maglalaban dito. Sila JTB, sila Maceda, di ba? Magaganda rin ang laban dito sa District 4. District 5, District 6, medyo hindi natin alam. Wala tayong wala tayong masyadong idea diyan sa District 5 at District 6. Pero sa susunod alamin natin tong District 5 at District 6 kasi wala tayong idea dito kay Cheng at saka kay Amado. At dito sa District 6 ay Abante at sa kalaban niya, hindi natin alam. Pero ibibigay natin sa inyo ng update dyan pag medyo nakapunta tayo ng District 5 at saka District 6. Pero sa mga konsehal naman, hindi ko alam kung anong sasabi ko din sa konsehal. Parang naiinis din ako. Pero mo, sila parang magro-Royal Rumble. Diba? Pinapakita nila na gano'n na nangyayari. Pero mo, itong mga alipores naman itong nakaupo dyan, itong mga mga sakalam dyan sa City Hall. Biruin nyo, pag yung mga kasiraan ng Maynila, yung mga pampolitika nila, pang sarili nilang interes, putya, inilalive nila. Samantalang yan na pinag-uusapan, pag pinag-uusapan ang budget, naku po, tinatago nila, hindi na naka-live. Di ba napansin niyo dati nung mga nakaraan, naka-live lahat ang ginagawa dyan sa konseho. Pero bakit ngayon? Budget yung pinag-uusapan, bet ayaw ipaalam sa Manileño. Dapat nga yan ang malaman ng Manileño. Itong mga konsehal na to, meron mga dyan, hindi magandang mangyayari. Kaya ayaw natin na ipakita sa Manileño kung paano natin aprubahan ang budget ng Maynila. Naku po, Maria Joseph, kaya hindi tayo nawalan ng pagdududa sa mga taong ito. Kapag pera ang pinag-uusapan, itatago natin sa Manileño, di ba?